Okay, so let's do this. Medyo maaga ang ating reading today. Second half of June para sa iyo, my dear Leo. Hello, my dear. Kumusta po kayo? I hope and pray na sa mga oras na to ay nasa mabuti kang kalagayan. Once again, ang gagawin natin ngayon ay reading mo para sa yung second half of June. This is from June 16 hanggang sa katapusan, my dear, and this is a general reading. So, reminder, my dear, na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And bago tayo, my dear, mag-proceed sa ating reading, kukunin ko po itong pagkakataon na ito na magpasalamat po sa inyo sa walang sawang suporta at pagmamahal na pinapakita po ninyo sa akin at sa ating channel. From the bottom of my heart, my dear, maraming salamat po. Sa mga napadaan naman at napasilip lang sa ating channel, welcome po kayo sa ating channel. I hope na magustuhan ninyo ang reading na gagawin natin today at makatulong din po sa inyo. Okay, so without further delay, my dear, umpisa na natin ang iyong reading. Cut na natin to into 3. And let's start your reading. Okay, my dear, umpisahan natin ang reading mo sa pagkuha ng posibleng energy mo ngayong second half of June. Okay. So, energy, posibleng maging energy ng ating mga my dear Leo ngayong second half of June. Leo, posibleng maging energy ng ating mga my dear Leo ngayong second half of June. Ayun, meron na tayong card. We have here the energy of the King of Pentacles. Maganda to, my dear Leo. Si King of Pentacles is stable na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Good provider din siya. So, posible, my dear, na maganda ang aura mo sa usapin ng pinansyal. Okay. Very stable yung energy mo. Very positive, lalo na sa usapin ng pinansyal. If just in case meron kang mga problema, my dear, sa usapin ng pinansyal, very positive, my dear, yung iyong outlook, my dear, dito sa mga problema na to. Kaya ko to, masusolusyonan ko to, mariresolbahan ko to, maayos ko to. Very positive, my dear, yung energy na nilalabas mo, my dear, especially, my dear, sa usapin ng pinansyal. General reading to, my dear, so posible din, my dear, sa ibang mga bagay. If just in case problema sa trabaho, problema sa pera, problema sa relasyon, positibo, my dear, yung energy mo. Very stable, my dear, ang energy, my dear, ng ating King of Pentacles. Nakapokus lang talaga siya, my dear, sa usapin ng pinansyal. So, mas highlight talaga yung energy mo, my dear, sa usapin ng pinansyal. Pero dinamay ko lang yung ibang area. Okay? So, maganda yan. Very nice na energy yan para sa energy mo, my dear, ngayong second half of June. Next card natin, my dear, is energy ng second half of June. Ano yung nilalabas na energy ng second half of June para sa'yo, my dear Leo? Tingnan natin kung anong energy ang nilalabas. Okay, we have here the sun. Wow, perfect combination tong dalawa, my dear. Very perfect, my dear. Kasi, nilalabas na energy ng second half of June dito sa energy ng sun, energy ng fresh start. This is also a yes card, my dear. Sa tarot, this is a yes card. So, kung meron kang mga anything na minamanifest or anything na tanong, lalo na kung connected sa energy ng pera, yes daw, my dear, ang sagot. Kasi, this is more on money ang nakukuha ko dito na energy. So far energy ng money ang nakukuha ko. So kung meron kang mga tanong na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, magkakaroon ba ako ng pera, sabi ko nga sa'yo, my dear, very positive yung energy mo ngayong second half of June eh. Kahit na sabihin mo, my dear, na napaka-critical nung sitwasyon na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, napaka-positibo mo talaga, my dear. Tapos, binaback up ka, my dear, ng energy ng second half of June. Na sinasabi dito, my dear, sun card, energy ng new beginnings, napakagaan lang, my dear, ng energy ng sun card. So, sinasabi, my dear, na yes, magaan tong energy na to para sa usapin ng pinansyal, my dear. Or possibly, my dear, na baka meron ka mga problema, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal na mag-close, my dear, ngayong second half of June. Ibig sabihin, matapos na siya. Okay. So, tingnan natin, matapos na siya or maumpisahan mong marisolbahan. Of course, iba-iba naman tayo ng mga sitwasyon, my dear. Okay. Matapos na yung problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal or maumpisahan mo ng marisolbahan. Dahan-dahan mo na. Ibig sabihin, gumagapang na siya, umuusad na siya, my dear. Okay.
So, yung next card natin, napaka-positive nitong dalawang card na to, my dear. Lalo na sa usapin ng financial, very, very nice. Okay. So, next card natin, my dear, is yung posibleng maging blockage mo, my dear, ngayong second half of June. Tingnan natin, blockage, posibleng maging blockage ng ating mga my dear Leo. And Sun card is energy mo. Leo energy yan. Okay, so tingnan natin. Posibleng maging blockage ng ating mga my dear Leo. Okay, 8 of Wands. Okay, 8 of Wands, isa lang ang kukunin ko para hindi tayo ma-overwhelm ng energy. Maganda to, my dear, kasi this is mabilisan. Ang 8 of Wands kasi is message from the universe, okay? And at the same time, mabilisan na mga pagbabago. Okay, so ang nakukuha ko dito, my dear, is blockage mo siya eh. So, posible, my dear, na yes, positibo ka naman dito, my dear, na okay, masusolusyonan ko yan, kung ano yung problema na yan, binaback up naman, my dear, ng second half of June, na yes, maganda tong second half of June, para gumawa ka ng mga new beginning, fresh start, yes, energy din to, para sa'yo, my dear Leo, sabi dito sa combination. Kaso, naging problema mo ang 8 of Wands. Posible na yung iba sa inyo, my dear, is nahihirapan gumawa ng mga pagbabago. Okay? Or ayaw mong tanggapin to. Kasi dalawa lang ang nangyayari dito, my dear eh. Posibleng binibigyan ka ng message ng universe kung ano yung mga bagay na kinakailangan mong i-let go para magdire-diretso kung ano man tong bagay na gusto mong mangyari, my dear, sa buhay mo. Or hindi ka pa ready na gumawa ng mga changes. Remember, my dear, hindi sapat na yung utak natin ay positive lang. Kunwari ako, sasabihin ko, yayaman ako. Magkakaroon ako ng maraming pera. And at the same time, sinasabi din, my dear, nung surroundings or nung energy ng buwan na, oo, daming mga opportunity or pwede ka mag-apply dito, pwede ka magtayo ng negosyo dito, ng ganito, ng ganyan. Tapos, ako naman deep inside, puro ako takot, puro ako denial, ayaw kong tanggapin. Pinapakita na sa akin ng universe na sinasample ko yung sarili ko, ayaw kong sabihin ikaw para hindi masyadong mabigat, di ba? Kasi pag sinasabi na sa'yo, ng ganito, ng ganyan, ng ganun, minsan may mga na-hurt dyan, ayaw tanggapin. Okay. So, ito yung blockage mo, my dear. Ayaw mong i-receive. Parang ayaw mo siyang i-receive. Very positive, my dear, yung energy mo na ma-overcome mo to, pero kulang yung ingredients, my dear Leo. Meron kang mga ayaw tanggapin dito, my dear. Meron kang mga ayaw baguhin. And sinasabi dito, my dear, na para maging 100% na ma-receive mo tong positive na energy na to, kinakailangan mong i-receive si 8 of Wands. Ano ba si 8 of Wands? Message of the universe. May mga message na pinapakita sa'yo or binibigay sa'yo, my dear, ang ating buong may kapal. Kailangan mong tanggapin yon. And at the same time, mabilisan ng mga changes. Maraming nangyayari dito sa 8 of Wands, my dear. Aabutin tayo hanggang bukas pag pinaliwanag ko yan. So, summary lang yung pinaliwanag ko sa'yo, my dear. Okay. So, para lumawak, punta tayo, my dear, sa nakaraan. Punta tayo, my dear, sa past. Let's go tayo. Silip tayo, my dear, sa past. Let me see what's going on sa iyong nakaraan. My dear, we have the Two of Swords. My dear, matagal na to. Okay, kasi ang Two of Swords is energy of denial. Nakakross yung kamay niya dyan. Ayaw niyang tanggapin. Nagbubulag-bulagan din minsan yung card na yan. So, matagal na to, my dear. Posible, my dear Leo, na you are good naman talaga eh. You have this confidence, you have this energy sa kung ano man sitwasyon na pinagdadaanan mo. Kaso, meron kang ayaw baguhin sa sarili mo. Meron kang ayaw i-change sa sarili mo, my dear Leo, na kinakailangan mo siyang i-change. And sinasabi, my dear, ng second half of June na this is the time na kailangan mo siyang i-let go. Parang nakukuha ko, my dear, na meron kang kinakailangan i-let go. Meron kang kinakailangan ditong bitawan para ma-harvest mo kung ano man tong positive energy, lalo na sa usapin ng pinansyal. Okay? Kasi dito, my dear, sa energy ng past, matagal mo na daw na hindi tinatanggap to. Matagal mo na daw na parang matagal ka na nagbubulag-bulagan or nagbibingi-bingian, my dear Leo, na mali kung ano man to. At ikaw lang ang nakakaalam kung ano to. Kasi sinasabi dito, my dear, ng card na alam mo eh. Alam mo daw eh. Okay. So, tingnan natin, my dear. Next card natin is Message of the Universe. Message of the Universe.
or message ng ating buong may kapal, we have here the Seven of Cups. Okay. So, sa energy ng Seven of Cups, ayan, ikaw yan, your mga manifestation mo na yan. Okay? And kung mapapansin mo dito sa Seven of Cups, merong isang cups na may laman na ahas. Okay? Ang pagkakaintindi ko dito, my dear, sa Seven of Cups is, minsan meron tayong mga gusto sa buhay natin na ikakapahamak natin. At sinasabi ngayon, my dear, dito sa reading mo, na alam mo na kung ano yung gusto mong mangyari or ayaw mong i-let go, ikakapahamak mo yan. Alam mo yan, my dear. Isa sa message din na nakukuha ko dito, my dear, is you cannot have it all. Meron ka mga kinakailangan na i-let go. The more mong hinahawakan yung bagay na yan na posibleng sumira sa'yo, okay, the more na nagiging mahirap sa'yo na maayos at maibalanse, my dear, kung ano man tong sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Okay? So, itong card na to is the message of the universe. Parang sinasabi dito, my dear, na be careful kung saan mo nilalagay yung iyong energy. Be careful kung ano yung mga minamanifest mo. Kasi meron kang mga minamanifest, my dear, na yun din ang sumisira ng lahat. Madalas, my dear, yung snake na yan na nandito sa cup, ayan, yung ahas na yan, minsan nagmamanifest yan or nagre-resonate yan sa relationship. Minamahal natin yung isang tao na minsan siya din pala yung sisira sa lahat ng pinaghirapan natin. Yan. Okay? So, tingnan natin, my dear. Punta tayo sa card ng future. Future, yes, my dear, habang ginagawa ko to, wala pang second half of June and future reading na ito. Pero itong susunod na card, my dear, is ito yung nasa hinaharap. Yung as in like 3 months from now or next year, okay? Yung mga posibleng mangyari. Okay. Titingnan natin, my dear Leo. Future para sa atin. My dear, eto. Okay. The Five of Cups, hindi to maganda. Kasi nakukuha ko dito, my dear, na this is energy ng pagsisisi. So, sinasabi sa near future, may mga pagsisisi na mangyayari sa'yo, my dear, kasi posibleng hindi ka nakinig. Alam mo, my dear, sa usapin ng pinansyal, nararamdaman ko that you are good. Okay? Kahit anumang problema, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, magagawan mo ng paraan. Pero parang meron kang hinahawakan na isang bagay na alam mong lason siya sa'yo, my dear. Alam mong malalason ka dyan, pero ayaw mong bitawan. Hindi ko alam kung ano yan posibleng pag-uugali, bisyo, tao. Depende, may alam mong malalason ka niya, alam mong sisirain ka niyan, my dear. At posibleng alam mong paulit-ulit kang binabalik niyan, paulit-ulit ka niyang binaback to zero ng energy na yan. Pero ayaw mo siyang bitawan, hindi ko alam bakit. Ayaw mo talaga siyang i-let go. From the past, ganito na ang energy mo. At hanggang sa future, sa hinaharap, ganun pa rin. Hindi ko alam, my dear, kung kailan ka matatauhan. Maganda, my dear. Ang second half of June is very nice for you, my dear. Napakaganda. Para maayos mo yung iyong mga problema. Ito, my dear, para maintindihan mo, para maintindihan mo ng malalim na malalim. Kasi yun naman talaga ang trabaho ko dito. Ipa-realize sa'yo kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Ito, my dear, naglinis ka ng bahay mo. Naglinis ka. Ginugol mo yung ilang linggo, ilang araw, my dear, na naglinis ka ng bahay mo. At nalinis mo naman, my dear, ang bahay mo. Ang problema, hindi mo tinapon yung mga sira, yung mga basag, yung mga, alam mo yun, sirang TV, sirang washing machine, sirang electric pan, mga basag na mga plato, hindi mo tinapon. Nilagay mo lang sa isang sulok. So, sa tingin mo kaya, worth it yung paglilinis mo? Ganon ang nararamdaman ko, my dear, na ginagawa mo. Naglilinis ka, pero sinatabi mo lang, my dear, yung mga, ewan ko, basta ganon nararamdaman ko, pinaliwanag ko lang. Bottom deck of the card, my dear, is the energy of the Eight of Cups, the walk out na energy. Ayan, Eight of Cups yan. Panahon na, my dear, para bitawan mo yung mga bagay na sumisira sa lahat ng pinaghirapan mo, sa lahat ng sumisira sa'yo. My dear, walang magbabago kung hindi mo babaguhin. Magre-restart ka lang na magre-restart. Magre-restart ka lang magre-restart. May anay sa bahay mo. At kailangan mong patayin yung anay na yun. Kailangan mong tanggalin yung anay na yun, my dear. Kasi pwede kang magpa-renovate ng bahay mo, pwede mong ayusin, paulit-ulit. Yun ang nakukuha ko na energy, my dear, eh. Pero hanggang nandiyan yung anay na yan,
sisirain at sisirain yan, my dear. Lahat ng pinagpaguran mo, lahat-lahat ng meron ka, sisirain niya yan. So this time, kailangan, my dear, puksain mo na yung pinaka-root of the problem, my dear. Okay? So, I hope, my dear, naintindihan mo yung gusto kong iparating or yung gustong iparating, my dear, ng ating baraha sa'yo. Napakaganda ng second half, my dear, para sa'yo. At napakaganda din, my dear, ng energy mo ngayong second half of June. Yun nga lang, meron ka talagang kinakailangan na tanggalin na talaga sa buhay mo at meron ka ng kinakailangan talagang baguhin for good. Okay? So, mga my dear, ito ang iyong general reading para sa iyong second half of June, my dear. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.